Sound check, please. Sound check. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo, no? A blessed morning po sa bawat isa at isang magandang umaga din po sa ating mga online viewers, no? At welcome po sa ating Sunday worship service. Amen. Sino po dito naniniwala na mahal tayo ng ating Panginoon? Amen. Sige, kung naniniwala ka, palakpakan mo siya ngayon. Hallelujah. At ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa, may bigat man, may sakit, no? At may pagsubok. Ang sabi ng Panginoon sa Psalms 28:7, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him." So manangan po tayo sa salita ng ating Panginoon na hindi lang ito basta lakas, no? Ito ay lakas na nanggagaling sa tagumpay ng ating Panginoon. Lakas na nagmumula sa kanyang kapangyarihan at lakas na nagmumula sa muling pagkabuhay at sa krus ng Kalbaryo. So kung nanghihina po tayo ngayon, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Amen. Dahil kasama mo ang Diyos sa tagumpay. Amen. Hallelujah. At habang tayo po ay umaawit, patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Yes, O Lord, tunay nga po, Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Ngunit dahil kasama ka namin, Panginoon, walang imposible sa iyo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo.
mo, Panginoon. Na kahit kami, Panginoon, ay nagkukulang, Panginoon. Andyan ka, Panginoon, minamahal mo po kami, O Lord. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo ay sapat. Awa mo'y para sa lahat. At kahit ako'y nagkulat, salita mo ang taging sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Minsan pa. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Yes, Lord. Patuloy po kaming lumalapit, Panginoon, at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nananangan sa inyong mga salita, Panginoon. Ikaw ang matibay na sandigan namin, Panginoon. Hallelujah, purihin ka, Panginoon, kahit anumang sitwasyon, Lord. Kasama ka namin. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Pinupuri ka Hallelujah, Jesus. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy natin siyang pupurihin. Yes, Lord. Ano bang panahon? Ano bang maging panahon? Ano bang maging pagkakataon, Lord? Ikaw ang pupurihin namin araw-araw. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon,
Hallelujah. Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We acknowledge your presence here in this place, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagyakap niyo po sa amin, Lord. Sa di matutumpas ang pag-ibig mo, O Diyos. Hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko'y
luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Sa'yo ang papuri, sinasamba ka. Luwalhati sa'yo ang pangalan. Yes, Lord, sa'yo ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Pinakamataas na pagsamba at pagdakila, Panginoon, ay sa'yo lang namin ibibigay, Panginoon. Sige nga po, isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Praise God! Hallelujah! Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Sa buhay na ipinagkaloob mo, God. Sa magbuong magdamag na pag-iingat mo sa aming pagtulog at pagpapahinga. Salamat po sa hininga ng buhay, Panginoon. Marapat lamang na ikaw ay aming purihin, sambahin at dakilain, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tunay na ikaw ay tapat, dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, sa gawain ito at sa mga oras na ito, hinihingi po namin ang inyong banal na presensya, Panginoon. Pangunahan po kami at palagitnaan, Panginoon, sa aming gawain ito. Sa apat na sulok ng bahay-sambahang ito, Panginoon, nararamdaman po namin ang inyong presensya, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, buksan po ninyo, Panginoon, ang aming mga itenga. Pakinggan, Panginoon, ang inyong pinakamagandang tinig, Panginoon. Lahat ng aming mapapakinggan ay may apply po namin sa aming buhay, Panginoon. Sa bawat aming mga ginagawa, Panginoon, patuloy na ikaw ang maluwalhati at maitaas. Kaya salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Panginoon, at maging sa iyong magsasalita ng iyong ang iyong magsasalita, Panginoon, na si Pastora, Panginoon, pangunahan po niyo po siya, Panginoon. At pangunahan, Panginoon, sa kanyang mga bibitawang mga salita. At pakinggan po namin, Panginoon, ang iyong mga mensahe. Patuloy na ikaw ang makita at madakila sa kanyang buhay, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay sa inyo lamang namin nilalapit at dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Roma 5:1 hanggang 21. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsasampalataya kay Hesukristo, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay ang bubungan ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sapagkat noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon, mangyaring ialay nino man ang kaniyang buhay alaalang ng isang taong matuwid. Kahit na maaaring may manghas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin
noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at siyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Dati tayo makakaaway ng Diyos. Ngunit tinatanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo ay nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinatanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuring na kasalanan. Gayunman, naghari pa din ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming taong namatay dahil sa kasalanan ng Diyos ay kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay may dakila, gayon din ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao. Si Hesukristo, ang kaloob na ito ay higit na di hamak kaysa sa ibinungan ng pagsuway ni Adan, sapagkat hatol ng kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit kaloob na mapagpapawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot sa kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga nagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghahari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din lamang maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Noong Hesukristo. Maraming salamat po. Praise the Lord. Please be seated for a while. Praise the Lord. Pwede po bang pakisabi sa nasa kaliwa at nasa kanan, pinagpalang umaga kapatid. Praise the Lord. Okay. Yung magsasalita ka po sa kaliwa at sa kanan, hindi po magsasarili. Okay? Ulitin po, sa kaliwa at sa kanan, pinagpalang umaga kapatid. Praise the Lord. So, ipagpaumanhin po, ako po ay nagkamali ng verse ng pagkasabi kay Gab. It should be Romans 6. Pero habang binabasa ni Gabriel, salamat mahal, ay nagpaparalel, no? It talks about kasalanan, kapatawaran, no? Kailangan pa ba na tayo ay mamuhay sa kasalanan? Alright? So I would like to greet those who are tuning in online. Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyo po mga kapatid na kasama namin online. At dito po sa on-site, salamat po sa buhay ng bawat isa. Pakisabi nga, pakitapik, salamat sa buhay mo kapatid. Ayan, dito po sa aking kanan, napaluha ako kasi nakita ko si Maylene. Ayan, ito po sa aking kanan, kaliwa niyo po si Maylene, ang ating kapatid. At dito naman sa kabila, si Lawrence,
na tumupad. Ayaw niyang masundo. May susundo sa kanya, dapat inunahan niya. Sabi ko, 2 yun, Lawrence. So, ikaw nang bahala. Tumupad. Salamat, salamat mga anak. Alright. So, ngayong umaga, let's talk about ano ba yung sinasabi na lumakad sa kalayaan? Tama? Anong araw, anong date ang araw ng kalayaan? Anthem na bandan sa dulo, ang mamatay ng dahil. Ayan. Kaya ba nating mamatay para po sa ating sintang bayan? Kaya ba nating ipaglaban ang ating sintang bayan? Ayaw daw ni Trevor. Hi, Trevor. I love you. Sumakto yung tanong ko. Or, if ilalagay natin siya sa spiritual life, kaya ba nating ipagtanggol ang ating pananampalataya? Kaya ba nating sabihin? Inawit natin kanina, pwede ba natin palakpakan ang ating worship team? Praise the Lord sa inyong mga buhay, mga kapatid. No? Parang pag pinabing palakpak, hanggang 7 lang kayo, no?
1, 2, 3, 4, tapos na. Bilang na bilang. Okay. So talagang ipinaglaban niya ang kanyang bayan. Even unto his own life. Si Jesus Christ, ibinigay ang kanyang buhay para sa ating kalayaan. Kumusta ka? Kaya sabi dun sa row, allow me to read please the verses 1 and 2 of Romans 6. Thank you, Kuya si Gabi. Saan na siya? Ay, anak, dito na kayong dalawa. Gusto ko mga mapopoging mga bata dito. Mga mababait. Yan, dito kayo, Arjun. Yan. Patawarin mo ko, anak, ha? Si mama ang may kasalanan. At ngayon, ano ngayon ang sasabihin natin? 1 and 2. Patuloy ba kayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Pakisabi nga po, hinding-hindi. Ayan. Hindi na tayo para magpaulit-ulit sa kasalanan. Hindi na tayo para magpaulit-ulit sa pagkakamali. Sasabihin natin, I am living by the grace of God. No. Sabi ni Apostle Paul, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ang tanong, sino dito ang willing mamuhay ayon sa kalayaan na binigay ng Panginoon? Pinalaya na tayo. Let's walk in freedom. Ang sarap kaya maglakad na walang demonyo na lilingon sa'yo at magsasabing, kanina lang nagmura ka. Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon, ang paborito niyang gawin, magligtas. Tama? Ang gawin ng Panginoon, magpalaya. Tama? Pero ang kaaway, si Satanas, ang paboritong gawin niya, pumatay, magwasak, manira. At magpaalala ng kasalanan. Ikaw nga eh. Tama? Ikaw nga, nakakalimot ka eh. Uy, kapatid, ba't ikaw po ay kumusta ka na? Heavy na yung heart. Kasi malayo ka na sa Panginoon. Kapatid, let's watch what is coming out from our lips. Sabi ng Book of Proverbs, death and life are in the power of our tongues. So nakalaya na tayo. So be it. Hindi yung inuusig ka pa ng konsensya mo. Parang may naalala akong number Saan kaya may Lotto outlet? Nasaan kaya si ate yung nagwe-waiting? May nanaginipan ako na may napaniginipan ako na number. Ano kinalaman mo? Baka due date yun. Akala mo lang magandang numero, due date pala yun. Ay, bayarin ko na pala ng kuryente. Akala ko numero yun para sa waiting. Pinapaalala pala ni Lord. So from brokenness to breakthrough, mahirap mamuhay isang mananampalataya na ang lifestyle ay double standard. Ngayon na nararamdaman na natin parating na ang Panginoon. Stop living a double standard life. Sabi natin, Lord, ayoko na po nito. Ayan, sapo lang kahinaan natin bibig. Lord, ayoko na po nito. Takpan mo na lang. Kahinaan natin yung daliri. Ano yung daliri? Palapatol sa social media. Ikaw pala yan, ano naman? Tama? Pinapatulan. No? Kahit ang mga national issues. Wag na. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, umanap ka ng kausap, delikado nagsasalitang walang kausap, kapatid, pinapangako ko sa araw na ito, hindi na ako palapaton. Wow! Tama? Kasi pinalaya na ako ni Lord. Pwede ba pumalakpak lahat ng pinalaya ng Panginoon? Praise the Lord. Di ba? Magbabasa ka na lang ng Bible, biglang may nakita ka pang Korean novela, parang bago to. Tchadan! Meron kaming nakita ni Kuya Dak. It's parang alam mo yung
yung mayaman, yung usual, mayaman yung lalaki, mahirap yung babae. Tapos sabi ko kay Kuya Dakan, alam ko na katatapusan yan. Ano, sila magkakatuluyan. Very yung short clip, parang reels ba yon mga anak, tama ba ako? Mga 1, 2, 3, sabi ko, ay, alam ko na yun, Han. Huwag na tayong manood, lolokoy na tayo dyan. Pero dahil yung proseso, parang ang cute, janitress, tapos magpapangasawa ng CEO, ay, ganun lang din. No? So, maraming distraction sa mundo. Sino naniniwala? No? Thank you, mga anak. Madaming distraction. Dati wala masyado. Kasi nga, mayroon ng social media. Noon, kapag sinabi mo, ay purposely magbabasa ako ng Biblia, purposely mananalangin ako. Tama po ba ako? Ayan, mananalangin ako. Purposely magbibisita ako, bibisitahin ko yung kapatid. No, kaya purposely mag-evangelize ako. Eh nung ine-evangelize mo, ang ganda, mapilantik yung pilik mata. So yung evangelism, nagiging evangeligaw. Ligaw doon, ligaw dito. Pag walang sumagot, na ayaw na. Wala naman kasing mapogi dyan sa church namin. Huh? May nagbabalik si Lawrence. Guwapings, pagpurihin natin yung original na pogi, si Elmer. Pag pinapalo ako, anak, kumusta ka na? Kanya, okay naman po, mama. Magsisimba ako sa linggo, mama. Eh, kada buong linggo, may linggo talaga. Pag-pray natin. Father, as we come to you this morning, our hearts are grateful for bringing us freedom into our lives, na ang buhay namin should be bound to hell. Pero dahil dumating ang iyong pag-ibig, dumating ang iyong biyaya, Lord, kami po ay naligtas. At ngayon, pinapahintulutan mo na araw-araw na babago kami. Araw-araw na maaari kaming lumakad sa kalayaan na galing sa iyo. Father, we pray and declare that you will continue to allow us to stand firm according to our faith. Father, we declare breakthrough even in our spiritual life. You just allow us not to live a double standard life, even sa aming mga pananampalataya. Samahan niyo po kami ngayong umaga, kinikilala po namin ang Santong Espiritu sa aming kalagitnaan, ang Ama namin sa langit, at ang Panginoong Hesukristo na siyang aming dakilang guro. Salamat po, turuan mo po kami sa liwanag ng iyong mga salita na nagbibigay ng pag-asa, na nagbibigay ng kalayaan. Ama, mangusap po kayo. Father, we declared an open spiritual senses in the name of Jesus. Thank you that you are opening our hearts for your word. Na ang hatid dito, Panginoon, mag-aalay kami ng buhay upang mapanuto kami. Salamat po, itago po ninyo ang inyong abang lingkod sa iyong likuran. Mangusap po kayo at malayang kumilos. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's talk about freedom is a process. Hindi siya instant, mga kapatid. Mayroon. Di ba, naalala nyo po, nagkaroon tayo ng Semana Santa, nung si Jesus Christ kinilala, no, yung kanyang 7 huling wika. We understand that there is a magnanakaw sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. At ang isa ay talagang minamak siya. Sige nga, kung ikaw yung Diyos, bumaba ka dyan. Tama, iligtas mo sarili mo. Damay mo na ako, ha. Pero ang sabi ng isa, hindi ka ba kinikilabutan? Hindi ka ba nahihiya? May kasalanan tayo. Magnanakaw tayo, right? Sabi ng isa, kinonfirm. Magnanakaw tayo, di ba? Pero siya, wala siyang kasalanan. So, Jesus Christ doesn't deserve yung kanyang posisyon. Kaya ang sabi niya, kung maaari po, alalahanin niyo po ako pag nag-ahari na kayo sa langit, sa kaharian. At ang sabi ni Jesus Christ, ewan ko lang, pag-iisipan ko,
Yun ba sinabi ni Jesus? Hindi. Ang sabi niya, ngayon din. Pakisabi nga po, ngayon din. No, ipagsasama kita. At nagkaroon ng kaligtasan. Paano hihintayin pa ba natin yun? Wag na. Habang nabubuhay tayo, i-enjoy natin ang buhay na malaya kay Kristo. Yung kunyari natitempt ka na, Lord, hindi ako titingin. Wow, hindi ako titingin. So let's take a look at, it's a process. Freedom in Christ is not just a moment, it's a journey. Pakisabi, journey. Kaya nga may awit tayo, binabago mo ako araw-araw. Sino nakakaalala? Araw-araw pag tumingin ka sa salamin, wow, bago. Bagong gising. Alas 11 na. Ha? Alas 11 ka na gumising, Hindi po. Ito yung bagong nilikha ng Panginoon. Lalakad tayo sang-ayon sa kanyang kalooban. So wala na yung takot. Let's be courageous. Katulad ni Braveheart. No, talagang sumigaw siya, freedom! From sin to restoration. So kaya nga po mga kapatid, sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins unto the Lord, He is faithful and just. Kasi nga binigay niya yung buhay niya eh. Para nga sa atin eh. So sa mga kasalanan, huwag tayo mag-alala, patatawarin tayo ng Diyos. Amen? Lapit lang. Huwag mo nang ipagtanggol yung kasalanan mo. Huwag mo nang pagtakpan yung kasalanan mo pag nakapagsinungaling. Diba, imagine, no? Yung mga batang maliliit, hindi naman sila naturuang magsinungaling. Pero bakit nakakapagsinungaling? Meron kami, grade 1. Sabi niya, I was not able to have my assignment because, sabi niya gano'n, kasi nag-check ako ng assignment. Sabi niya, I'm sorry teacher, I was not able to have my assignment kasi may lakad kami ni mami at ni daddy. Huwag may lakad. So naniwala naman ako. Nilagyan ko ngayon ng demerit. Sabi ng magulang, chinat ako, teacher, bakit po may demerit ang anak ko? Kasi po, hindi po siya nakagawa ng assignment. Tama? At ang sabi niya, hindi po namin alam na may assignment siya. Wow, kasi hindi daw sinabi. So, ibig sabihin, hindi mo binuksan yung notebook. Wow, nagalit, hindi. Sabi ko, mami, no worries. Gumanon pa ako. Sabi ko, no worries, kasi demerit yun eh. No worries, mami, kasi sabi niya may lakad. Ha? Sabi niya, may lakad kami? Opo, may lakad daw po kayo. Kinabukasan, sumama yung magulang. Inaharap sa akin ang kanyang anak. Sabi niya, anak, you tell Teacher Lina that you have lied yesterday. Yukong-yuko yung bata. Pinalabas ko muna yung nanay kasi baka maghurmentado. Sabi ko, anak, lumuhod ako sa harapan niya, anak, can you tell what is truth behind your assignment? That is not undone. That is undone. Sabi niya, I'm sorry, teacher. Nag-cellphone po ako. Tama? Pwedeng sabihin ang totoo. Pakisabi nga, maaaring, dali, kausapin mo, kawawa naman yan eh. Maaari naman pala, magsabi ng katotohanan. Pwede. Mas kinalulugdan ng Diyos yun kaysa tinago mo yung kasalanan, tinago ng tinago, pag sumabog. Parang daig pa yung missile ng Iran. Ha? Hindi mo na ma-fix. Hindi mo na ma-restore. From oppression to purpose. Lahat ng bagay may purpose. So what are we going to do para po sa breakthrough? Kapatid, let's trust the process. Let us surrender our life. And let us obey God. Kahapon may kinakanta sa akin si Mara. Sabi niya, Pastore, ito yung natutunan naming kanta. Kinukwento niya sa amin ni Didam tungkol sa obey. Sabi ko, anak, so what is it upon you? What have you learned? Sabi niya, I learned to obey. Wow! Praise the Lord, di ba?
Imagine, ang bata Tanong, sabi mo sa katabi mo, kapatid, anong natututunan natin every Sunday? Kaya ang sarap ng bata. Ang sabi ng Biblia, ang nais ng Panginoon, tayo'y maging katulad ng isang bata. Hindi yung iyak, gusto ko ng candy. Hanggang ngayon, candy pa din, hanggang ngayon. There are people in the Bible na nagkaroon ng kalayaan. Nagkaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng they allow themselves, Lord, ikaw na. Number 1, si Gideon. From fear, sige po, mahal ko. Next na po. Next page. Alright, so next po. From fear to courage. Sinong aamin dati siyang matatakutin? Ako po, dati akong matatakutin. Apo, takot ako. We can read this one in Judges 6 and 7. Kung ano si Gideon. Talagang natakot. Sabi ng Judges 6:12, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you." Pakiharap mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, "The Lord is with you." Huwag kang magalit. Ito naman, pwede bang sabing, "The Lord is with you," galit? Okay? Yung kasunod, mighty. Kausapin mo nga. Mighty warrior. So warrior tayo, hindi tayo warrior. Magkaiba ang warrior sa warrior. Yung warrior, ngawa lang yun ang ngawa. Pero pag warrior ka, tatayo ka sa kabila ng lahat. Nagtago siya kasi po natakot siya sa mga Midianites. Nanghina. Feeling niya unqualified siya. Feeling niya wala siyang kakayanan. Pwede bang sabi, wag masakit ha? Mighty warrior ka. Sabi mo, kapatid, mighty warrior ka. Di ba? Si Ashley, mighty warrior. Kailangan itaas mo yung antas ng ng countenance mo. Kailangan maniwala ka. Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka. Huwag kang maingay. Yung iba, puro ingay na lang. Kasi warrior, anong gagawin natin? Tama? Anong gagawin natin? Kaya nga sabi niya, if you could read, this is verse 12, sumagot kasi siya. Sabi niya, paano ako magiging mighty warrior? Yung clan namin ang pinakamahina. Let's take a look at the cost of freedom. Ulitin natin ha. Ang freedom po may process. Hindi siya one click. So what is the cost of freedom? Believing God over fear. Gideon believed in God. Kailangan maniwala ka. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, the Lord is the lifter of our head. So huwag ka nang matakot. Palagi na lang, si Coco Martin, no? Huwag kang matakot. Tapos pag yun na pinapakita, naluluha ka talaga. Hindi ka naman naiiyak. Pero pag narinig mo, bigla ka napaiyak. Bakit? Kasi nararamdaman mo. Di lalo na kapag ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. Lalo na kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Sabi, obeying unusual instructions. Ano ba yung nangyari? Yung kanyang army ay napakarami. Sabi niya, lahat ng duwag, pauuwiin. Sabi, paano? Yung pupunta ka sa ilog, pupunta kayo sa ilog, o yung iinom ng parang, pardon me for the term, no, parang hayop o yung aso. Kasi nga army sila, so they should be ready. Kailangan pag uminom, wow, may paghagot. Siyempre, hindi ganon.
Excited ako makita si Aljur. Magkakaroon na talaga tayo ng PNP sa Living Word. Di ba? Prophetic gesture natin, nag-house tayo ng 65. So wag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, wag kang matakot. Kahit parang dalawa na lang kayo, tatlo na lang kayo, mag-isa ka na lang. Actually, hindi ka nag-iisa. Kasi kasama natin ang Diyos. Now, this is the lesson. Freedom costs stepping out in faith even when you feel inadequate. Yun yung freedom. Tayo ka sa pananampalataya. Teka lang, mauubusan na kami. Teka lang, yung palabigasan namin. Dati ganito yun. Gumanyan. Hanggang gumanito, inches na lang. Huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Parang tingin mo, disqualified ka, pero si Lord yung nagkakatumatawag. No, ng mga disqualified. Bakit? Kasi i-equip yun ni Lord. Second person is David. From pursuit to purpose. Sabi, what happened? We can read this one in 1 Samuel chapter 16 to 24. Mga kapatid, you can read this in your house. Sabi niya, bakit? Eto na. He was haunted by Saul. Bakit? Kasi pagka inaalihan po ng masamang espiritu si Saul, pinapatawag niya si David. At si David na talagang chief musician, di ko alam kung paano nyo paano nyo sasambitin. Sabi niya ganon, talagang at stake na yung buhay ni David kay Saul. Talagang pagka inaalihan siya, papanain siya, parang yung dart. Sino po marunong mag-dart? Diba? Tinuruan kami ng Kuya Lowy ko niyan. Talagang, nung malinaw pa po yung mata namin. Ganino pa. Dart lang yun. Si Saul, pinapana si David. Yeah, tumutugtog ng alpa, no? Ako'y magtitiwa, sa'yo. Diba? Kasi ikaw ba naman papanain ka eh. Diba? That marunong kang, yung reflex mo malakas, diba? Parang yung, yung nagme-matrix. Pero hindi siya pinabayaan ng Panginoon. What is that breakthrough? He became the king of Israel. Sabi po ng verse na ito, he said to his men, the Lord forbid that I should not do such a thing to my master, the Lord's anointed. For lay my hand on him, for he is the anointed of the Lord. Napunta ngayon sa kuweba si Saul. Ngayon, sabi ng mga tao niya, Sir, banatan mo na. Kayang-kaya mo yan. Sa kuweba madilim. Alam niyo po, hindi gumawa ng masama si David kay Saul. Huwag na huwag tayong mag-iisip ng masama, mga kapatid. Kaya sabi niya, I don't want. Ang ginawa niya, nilabas niya yung kanyang espada. Excited yung mga, ayun na. Nagagalit na si Haring David. Nilabas ang kanyang espada. Tapos tumapya siya dun sa damit. Tulog kasi si Saul. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kausapin mo, kapatid, you are anointed. I will be praying for you. Ipagtatanggol kita. Ipagtatanggol natin si Kuya Jigs. Ipagtatanggol natin ng isa't isa. Huwag nating sisiraan. Huwag. Pagtanggol natin. Sabi kanina ni Ninang Chona, nak, namiss ko na yung kantang, pagisahin mo ang laman ng aking puso. Magkaisa tayo, magtulungan. Hindi pinagtutulong-tulungan ang may problema. Huwag na din chismis. Grabe no, mga chismosa, mga na din, nagle-level up. Dati nakikita lang natin sa kalsada, no? Umpok-umpukan, pag dumaan ka, sira na buhay mo pag dumaan ka sa kanila eh.
Ngayon, digital na sila. Mare, nasa unang kanto pa lang. Mare, tignan mo, malaki yan, tumaba. Pagdating sa dulo, nanganak na yan, Mare. Kasi puro una black 2 hanggang 10. Kapatid, pwede ba yun? Huwag na tayong mag-isip ng masama. Si David, may pagkakataon siya, pwede niya patayin si Saul. Pero kinilala ni David na si Saul ay anointed by God. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, iingatan kita. Aalagaan ka. Iingatan ka. Aalagaan ka. Aking inay. Ayun ba yun? Hindi. The cause of freedom. Patience in suffering and then refuse to revenge. David choose not to revenge. Sabi niya si Lord yan. Si Lord bahala dyan. Tama? So wag na ha. Ilan na po? Unang tao ay si? Wag nang matakot. Pangalawang tao ay si? Pangatlo. Ay, wait po. The lesson. Mahal. Freedom cost waiting on God and trusting in His timing. Kaya talagang si David ay naging hari ng Israel at ang pinakamasarap na tawag ng Panginoon sa kanya, a man after God's own heart. Kasi anong Tagalog ng revenge? Hindi nagiganti. Hindi nag-inarte. Tama? So, let's wait upon the Lord. Sabi ng Exodus 14:14, 13 and 14, huwag kang mag-alala. Huwag kang makipaglaban. Huwag kang makipagbanatan. Kasi si Lord ang magtatanggol sa iyo. Pag pinangtanggol mo sarili mo, hindi ka na pagtatanggol ni Lord. Kaya sasabi mo, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Lord, kaya ba nating sabihin, pwede ba itaas ang dalawang kamay? Lahat ng may pinagdaraanan na, sabihin natin, Lord, ipagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng bagay katulad ni David. Amen. Huwag kang pala patol. Pagkatiwan. Tandaan natin mga kapatid, walang nangyari sa atin nang hindi alam ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi pwede kang mapahiya. Mahal ka ng Diyos eh. Sabi mo nga sa tabi mo, anointed ka eh. What? Tawa? Sabi, may anointed. Hindi ganon. Number 3, si Esther. From silence to brave calling. Di ba tahimik? Wow! Sino po dito tahimik lang? Huwag mo kulubitin. Tahimik ka lang pero may ginagawa ka sa Panginoon. Esther is a hidden Jewish identity na talagang may kita mo yung kanyang buhay. Hindi siya maingay. Yung iba'y napakaingay sa social media. Meron kaming kaibigan, sabi namin, araw-araw may entry ka. Parang alam ng madlang people kung nasaan ka. Tapos nag-usapan. Sabi ko, ilan yung friend mo sa Facebook? Sabi ko, 35. Sabi niya, ako 200, ganyan. So 250 na katao, alam niya kung nasan ka. ATM. Wow! Ano ATM? At the moment, nakain ako ng halo-halo. Saan? Sa gilid ng Mang Inasal. alam ng madlang people, wag na. Let's be quiet. Talaga, bakit siya naging quiet? Kasi talagang natatakot siya kung anong mangyayari para sa kanyang bayan. But she became the voice of deliverance of her people. You can read this one from Esther chapter 4. Sabi ng verse 16, go! Kasi sabi ni Mordecai Esther, ito na nangyayari sa atin.
Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Saka sabi nga, fasting. 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 Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. Yung maidservant niya. When this is done, pag natapos ang pag-aayuno, I will go to the king, even though it is against the law, and if I perish, then perish. Kasi talagang ang mga Israelita ay talagang ginagawa na ng plot na hindi maganda. Kahit mga kapatid, anong mangyari, huwag kang bibigay. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibigay. So anong ginawa ni Esther? May sitwasyon silang mahirap lusutan. Sabi niya, let's call for a fasting. Dito pag may problema, watak-watak. Kanya-kanya. Pero pag may kainan, dalawa inimbita mo, 10 darating. We married with our God. Tama? So, ang iglesia, ang mga mananampalataya, sa kaginhawahan at sa pagsubok, magkakasama. Can we say amen? Sabi mo sa katabi mo, amen. Ha? Hindi pwedeng sa magkakasama lang kasi masaya. Pero sa problema na, kanya-kanya na yan. Yaman mo na yun dyan. Bahala yan sa buhay niya. Gigil pa, no? Gigil. Now, Esther became the voice of deliverance for the Israelites kasi sa kanyang pananahimik, meron siyang magandang communication sa Lord. Yung iba nananahimik kasi nag-iisip sino yung tatawagin niya. Manda ka sa tropa ko. Pabubugbog kita. Malalaki tao ng mga tropa ko. Tama? So, fraternity pala to. Hindi. Kapatid, kung masaya tayo na magkakasama sa isang piging, masaya pa din tayo na magkakasama kahit may pagsubok. Even his life is at risk. Talagang gumawa ng paraan. Si Esther. Sabi nga, pag may gusto, may pag ayaw, pumaparaan. Pasensya na po, hindi ko kasi kaya. Mahina kasi kami. Introvert ako eh. Wow. What is the lesson? Freedom costs courage to stand for God even when it is dangerous. Kaya ba? Kaya bang magtiwala? Kaya bang sabihin, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord? Kaya ba? Pwede ba tayo sumaludo sa Panginoon? Tapos gaganon tayo ha. Kaya ba kahit may pagsubok, sasaludo pa rin? Kahit may sakit? Kahit iba-iba ang karanasan na buhay? Huwag nating iwan yung pananampalataya. Huwag nating iwanan si Lord. Huwag mo tatalikuran si Lord. Walang pagsubok na hindi natin kaya. Sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya mo yan. Kasi anointed ka. Wow, praise the Lord. Parang gusto ko yan maging hashtag ngayon, Kuya Aga. Kayang-kaya ko to kasi anointed ako. Hindi tayo mayabang kasi alam natin si Lord ang kasama natin. Ha? Iba yung nagyayabang, ha? Yung wala ka naman, pero wala ka naman. Kasi walang-wala ka talaga. Ang ending, magwawala ka talaga. Wag na. Ipagkatiwala natin. Kaya nga mga kapatid, please, we encourage you. Kapag panahon ng pagpupuri at pagsamba, taas mo yung kamay mo. Kasi yung pagtaas ng kamay is a sign of humility. Na sinasabi mo, Lord, gusto ko talagang magtiwala. Now when you say, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Ha? Kahit masakit. Paano yan, yes, Lord? May sakit yung ganito ko. Sabi ko nga sa inyo nung Sabado, ay linggo ng umaga,
Saturday ng tanghali, nag-aral ako tungkol sa Holy Week, nag-focus ako sa Black Saturday. Sabi ko, sa panahon na yon, kasi sabi po ng mga theologians, yung Black Saturday, kaya siya naging black, kasi walang pangungusap ng Lord, walang katugunan sa panalangin. Sana hindi ako iiyak. Sabi ko sa Lord, Lord, nagtaas ako ng kamay, wala kasi si Kuya Dak, nagpe-pray ako. Nag-i-speaking in tongues ako, sabi ko, Dad, sa panahon ngayon, sabi ko, may gagawin ka. Tutugon ka sa panalangin at magsasalita ka. Kinabukasan, Ninong Toto went home with the Lord. Sabi ko, Lord, anong sagot yun? Sabi ng Lord, anak, sumagot ako. Pero anong sagot yun? Tuesday, I am in the meeting. Nagsasabi ako sa Panginoon, pauwi ako, hindi ako sinundo ni Kuya Dak. Nagsusumbong. Hindi ako sinundo ni Kuya Dak, 11 ng gabi. Sabi ko, Dad, syempre, ang lungkot natin kasi walang ninong. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa ate Lori ko. Kasi sabi ng Lord, anak, hinihintay ka ng ate mo. Madaling araw, chinat kami. Wala na po si Mama. Sabi ko, Lord, anong mga sagot to? Sumasagot si Lord, tama? Pero yung sagot niya, hindi nakadepende sa gusto natin. Sabi ng Book of Isaiah, my thoughts are not your thoughts, nor my ways are your ways. Kung tayo ay magiging katulad ni Esther, magiging courageous, tatayo ka pa rin kahit sa tingin mo mukhang dangerous. Mukha bang dangerous yung katabi mo? Ha? Grabe naman siya. Warrior. Warrior tayo, hindi tayo warrior. Mary Magdalene, from demonic bondage to devoted follower. Imagine, maganda ba yung background niya? Hindi. Baka nga pinag-iisipan nga talaga ng mga disipulo, o baka atakihin niya na. Yung iba, wala ka namang, may pinalaya na tayo ni Lord, no, sa anumang bondage. Pero baka mamaya, may iba pa. Mababasa natin sa Luke chapter 8 ang kanyang buhay. And even in John 20, ilang demonyo mayroon ang lumabas sa kanya? Konti lang. 7. Di ba? Number pa din ni Lord. She was broken. She was oppressed by the demon. Pero nagkaroon ng breakthrough sa Panginoon. She was delivered. Tama? Sabi nga, breakthrough. Di ba? She became a faithful follower of God. Ay, thank you po. Diyan na po. And then she became the first witness of resurrection. Kapatid, what is the cost? Iwanan natin yung dati nating buhay katulad ni Mary Magdalene. Ano yung dating buhay? Dating buhay na magagalitin. Dating buhay na palaisip ng masama. Negative. Alam niyo po mga kapatid, yung negative thinker, nakakasira talaga ng plano ng Panginoon yan. Stop. Stop being negative thinker. You just allow the Lord. Kaya nga may Romans 12:2. Ano yun? Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Let our minds be renewed. Hindi pwedeng, ang hirap, mahirap ako, tatay ko, ano yun, mahirap, nanay ko, ganito, tiya ko, ganito, puro mga nasadlak sa dusa. Ikaw ano ka? Kapatid, ibahin mo yung destiny mo. Sabi mo sa katabi mo, you have a prophetic destiny. Ha?
Sa karababa, lahat ng mga kabataan may prophetic destiny. Huwag niyong isipin, eto na, dukha kasi kami. Yung tiya ko kasi dukha. Yung lolo ko alipin sa gigilid. So ano ka? Baka dukha din ako. Wag. Lahat tayo may prophetic destiny sa Lord. Si Mary Magdalene naging devoted sa Panginoon. She stayed even at the cross. At the cross. No, iwan na natin yung dating buhay. Kaya masarap lumakad sa kalayaan kasi alam mo, pinalaya ka ni Lord doon. Ayaw na ni Lord, magagalitin ako. Ayaw ni Lord, mabilis yung kamay ko mangsapak. Sabi nga ng mga bata kami, ayoko po ng away na salitaan. Suntukan tayo. Ngayon, kung di mo kaya makipagsuntukan, umuwi ka na lang kaysa mapag-guidance ako. Pero, babanatan muna kita bago ka umuwi. Pag sinabi ng kapatid ko si Toto, ate, inagawan ako ng baon. Baon lang namin, tinapay na nga lang, aagawin pa. Sasabihin ko sa kapatid ko, anong kulay yung bag? Siyempre naka-uniform kami, di ba? Blue tapos white. Anong kulay bag? Sasabihin niya, uy, tsura, aabang ako yung sa gate. Bayanan Elementary School, Maine. Tatanungin ko, kaklase mo kapatid ko? Sabi niya, oh, bakit? Bago ka pa maka-oo, nabanata na kita. Tama? So kung siya'y bumagsak, nakatakbo na ako. Sabi ng mga guard doon, ano nangyari dyan? Sabi ko, nadapa, damputin nyo. Tama? So hindi na dapat mabilis. Mabilis sa pagtaas ng kamay sa Lord. Yung iba, mabilis bumunot. Kasi tataya. Pero pag bigayan na sa Lord, kunyari, nagpe-pray po ako. Sa karabababa. Bigayan ni. Tama? Total devotion to Christ. It is very important, mga kapatid, this lesson. Freedom costs complete surrender and lifelong devotion. Pakisabi nga po, lifelong. Huwag mo, iwanan na natin yung dating buhay. Tapos yung dating buhay, huwag mong iisipin yung katabi mo. Dati mong buhay, Luna. Sabi mo sa sarili mo, kung ano pangalan mo, ha? Baka sabihin mo yung Gabi, iwan mo na yung dati mong buhay. Ako to. Sabi mo sa katabi mo, ako lang to. Okay. Turo mo yung sarili mo. Sabihin natin yung pangalan, tapos sasabihin natin, iwan natin ang dating buhay. Ready, go. Luna, iwan mo na ang dati mong buhay. Let's be devoted. Let's connect with God. Pwede po ba tumayo ang lahat? Let's think about, ano nga ba ang buhay ko ngayon? Wow! Freedom is available. Pakisabi nga, freedom is available. Oh, si Braveheart nga, si Mel Gibson, sumigaw, freedom! You can take my life, but not our freedom. Tama? Sabi mo sa kaaway, ito na yung araw ng pagkalaya ko. Step out from fear, like Gideon. Wait patiently, like David. Alam niyo po yung mga tumatawag na si Lord talaga ng mga leaders, mga gustong maglingkod. Kaso hindi pa kayang i-let go yung sarili. Please know your purpose. And let's have balanced life. Hindi tayo galit sa mga nag-aaral, hindi tayo galit sa nagbi-business at nagtatrabaho. Gawing balanse ang buhay. Stay boldly. Katulad ni Esther, ikaw yung tatayo. For such a time as this. Pakisabi sa katabi mo, for such a time as this. Tumayo ka para sa Panginoon. And surrender our life fully unto the Lord, like Mary Magdalene. What is holding you back? Ano yung pumipigil sa'yo para maging malaya ka, kapatid? At ano ang gusto sa'yo ng Panginoon na isurrender? Meron bang gustong ipasurrender ang Diyos sa'yo, kapatid? Do not hesitate. Mahal ka ng Panginoon.
Hallelujah. Sakarabashandarababa. Father, we call this day freedom from any works of the enemy in the body, soul, and spirit. Hayaan mo, Panginoon, makita namin kung gaano kaganda ang iyong kalooban. Hallelujah. Sakarabashandarababa. The great unknown, where feet may fail. Let our faith arise this time. And I will call. And I will call upon your name. Yahweh, keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine.
us, God. Can you lift up your hand? For those who would like to be freed from any oppression, from any fear, from any doubt, from any sicknesses. Come on, lift up your hands. This is a day of freedom. Rababababakaya. Yokarabababa. Sokarabashanda rabababa. Shall we whisper? Shall we whisper this one? Spirit leads me where my trust. Come on, as softly as you can. This is the day of freedom. The Holy Spirit is moving in our midst. Sakarabababa. Ay, 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 ay. Father, we declare, we rebuke any oppression of the enemy. Rabababa kaya rasanda rabababa. Ay, 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 ay. Spirit lead us. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my sin. Last na po, Sakarabababa. Woo! Come on, be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Sakarabababababa. Robababa sakayanda. Ay, ay, ay. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. To the King of Kings, to the Lord of Lords, we thank you for the freedom. Thank you for freeing us from any works, from any anxiety, from any sicknesses, from any depression. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Father, we are thankful for freeing us from any fear, from any doubt. Father, we declare right now habang nakataas ang mga kamay namin, establish our feet, establish our heart, establish our mind, establish our heart for freedom. Thank you that you will call us. You are calling us today, Father, for such a beautiful prophetic destiny. Thank you, wonderful Lord. Free us from any unforgiveness spirit. Free us from negative thoughts in the name of Jesus. Free us even sa mga self-curse na words in Jesus' name. And if there is anyone or anything that has set upon us, mga salita na sinabi sa amin na walang kaugnayan sa kalooban ng Panginoon, Father, pinuputol namin siya in the name of Jesus. Ano bang tanikala ng mga salita na hindi maganda na narinig namin, nasambit namin, pinuputol namin siya sa pangalan ni Jesus. Father, you are calling us for a freedom that we may be able to walk according to the faith that you have given us. Thank you, wonderful Lord, that you're going to bless each and everyone's heart and even sa mga kasama namin online. In the name of Jesus. Amen and amen. And amen! Woo! From brokenness to breakthrough. Pwede bang pakisabi sa 10 katao, I am free today. Malaya na ako sa araw na ito. Tama po ba ako? Sabi mo sa 10 katao, dali pag malaki mo.
ang lahat ng malaya ay pinalaya na ng Panginoon. So hahayo tayo ng may kalayaan. Amen? Praise. Yung 10 katao, parang hindi kayo umalis Parang gumanyan-ganyan lang kayo. Pwede po kayong umalis sa lugar at batiin nyo ang 10 katao. Sabihin mo, kapatid, malaya na ako today. Wow! Malaya na ako today. Hallelujah! Pwede ba malakas na palakpak sa Diyos? Woo! Pwede bang may kasama ka lang? 1, 2, 3, go! Hey! Lahat ng pinalaya ng Diyos! Natalon na po kayo nan? Natalon na kayo na 1, 2, 3, go! Pwede ba sabay-sabay? Say! Tatalon na! Oh, pwede ba? Pwede ba? Hey! 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 Lahat ng pinalaya ng Panginoon! Woo! One day,
Tama? So, hindi ka pipit. Walang ganito. Wala din ganito. Paniki po yung ganito. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, isa kang agila. Hindi ka paniki. Okay, ah? Kasi, malayang lumipad. Hey! Malayang lumipad. Malayang lumipad. Kapangyarihan ng Diyos, malayang lumipad. Hey! Hey! Malayang lumipad. Hey! 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 Sabi mo sa katabi mo, may kapatid ka, di ba? Malayang sumayaw. Hey! Malayang sumayaw. Come on! Go, kuya. Malayang sumayaw. Malayang sumayaw. Hey! Hey! Kapangyarihan ng Diyos, malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang! Kapangyarihan! Mas malakas! Lahat ng malaya ay sisigaw! Malaya! Malaya! Malaya sumigaw! Malaya sumigaw! Malaya sumigaw! Kapangyarihan ng Diyos kaya nararanasan. Yes! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Pwede bang malakas na palakpak sa lahat ng pinalaya ng Panginoon? May kasamang sigaw na hallelujah! Lahat ng pinalaya ng Panginoon sa anumang mga karamdaman ay sumigaw ng malakas na hallelujah! Naniniwala po ba tayo? Palalayain din tayo ng Lord sa kahirapan. Sige, lahat ng naniniwala, taas ang kamay. At the count of 3, sisigaw tayo, thank you, Lord. 1, 2, 3, thank you, Lord! Woo! Panginoon, maraming salamat sa kalayaan. Habang ang aming mga buhay, O Diyos, ay nagpapatuloy dito sa lupa. Patuloy, Panginoon, ang aming mga pananampalataya ay iyong pinalalago. Patuloy ang aming mga buhay ay binabago mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hayaan mo, O Diyos, ang kalayaang ito ay patuloy naming lalakaran. This is not just for this moment, but everyday lalakaran namin ang kalayaang ito. Maraming salamat. Pagpalain mo ang puso ng bawat isa. Hayaan po ninyo, O Diyos, sa aming karanasan o sa aming buhay, Panginoon, makita ang kalayaan na dulot mo, Panginoon, sa amin. Purihin ka, Mang Banal. Isinusuko namin sa iyo ang aming mga buhay. Come.
come, Holy Spirit. Come and refresh our hearts. Thank you, wonderful Lord. Pagpalay mo din mga kasama namin online. Patuloy makaranas ng kagandahan ng kalayaan na nanggagaling sa iyo. Sa iyo ang kaluwalhatian at karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Pakisabi nga sa katabi mo, praise the Lord. Okay. Please be seated for a while. Praise the Lord. And for those who are tuning in online, once again, we are thankful for joining us in today's worship. Now, this is Living Word. Ito na signing up. See you next week.